mainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumating na sa Germany para sa 3 araw na working visit. Vice President Sara Duterte nagpahayag ng suporta kay Apollo Kibuloy at SMNI. Patas na pagtrato sa religious leader ipinanawagan ng Vice Presidente. Senator Robin Padilla nanawagan na show cause order ang i-issue kay Apollo Kibuloy imbes na contempt order. Labing isang Filipino crew ng barkong inatake ng Houthi rebels sa Yemen nakatakdang dumating mamayang hapon. Pinay boxers na sina Nesty Petesio at Ira Villegas pasok na sa 2024 Paris Olympics. Libreng wheelchair, tungkod, groceries at medical mission handog ng MCGI, UNTV at PNP sa Camarines Norte. Potable water source at 50 street lights na ipagkaloob sa mga residente sa Labo, Camarines Norte. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, March 12, 2024. Kasama ang puwersa ng UNTV News and Rescue nasa Camp Wenceslao sa Vincent's Daet, Camarines Norte ang ating mga kasama kung saan idinaraos ng Members Church of God International katuwang ang UNTV at Camarines Norte Police ang ceremonial turnover ng 50 street lights para sa 5 barangay sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Gayon din po ang pamimigay ng relief packs, libreng wheelchair at nebulizer para sa ilan nating mga kababayan doon na nangangailangan. Ating pong tunghayan ang kabuuan ng ulat na yan mamaya. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dumating na sa Berlin, Germany si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon para sa 3 araw na working visit doon. Lumapag sa Brandenburg International Airport sa Berlin ang eroplanong sinakyan ng Pangulo dakong 4:49 AM kanina, Philippine time. Kabilang sa mga nakatakdang activity ng Pangulo doon, ang pakikipagpulong kay German Chancellor Olaf Scholz kung saan ilang kasunduan ang pipirmahan. Bibisita rin ang Pangulo sa Filipino community doon. Matapos ang kanyang event sa Germany, sunod naman na bibiyahe si PBBM sa Czech Republic para sa 2 araw na state visit. Hinikayat ni House Majority Leader Representative Manuel Jose Dalipe, isa sa mga may akda ng Resolution of both Houses number 7, ang mga kapwa kongresista na higitan ang kinakailangang boto para sa economic charter change. Samantala, isa pang ranking lawmaker ang umapila naman sa Senado na magkaisa upang maamyendahan na ang economic restrictions ng 1987 constitutions. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Isinalang na ng House of Representatives sa plenaryo ang Resolution of both Houses number 7 o RBH 7. Layo ng panukalang amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution, partikular na ang public utilities, education at advertising industry. Sa sponsorship speech, hinikayat ni House Majority Leader Representative Manuel Jose Dalipe, isa sa mga may akda ng RBH 7 ang mga kapwa kongresista na higitan ang kinakailangang boto para sa economic charter change. Let us stand together and show our support for the approval of Committee Report 985 by voting even more than the required 3/4 vote to show our overwhelming unanimity and commit ourselves to a course of action that will not only transform our economic landscape but also solidify the foundation for a thriving and inclusive society.
Tiniyak din ito sa mga kasamahan na puspusa na magiging plenary deliberations para sa RBH 7. Samantala, umapela naman sa Senado si House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, kinatawan ng 3rd District ng Pampanga na trabahuhin ang panukalang economic charter change. Kasalukuyan ding tinatalakay ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang resolution of both houses number 6, ang Senate version ng economic chacha. Gayunman, 4 na senador na ang inihayag sa publiko na boboto sila laban sa panukala. I appeal to my colleagues in the Senate. There will never be a better time than now to amend the economic provisions of the 1987 Constitution. Let us not fail the Filipino people once more. Kaugnay naman ang mga concerns sa posibleng political amendments na isisingit sa RBH 7, tiniyak ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez, chair ng House Committee on Constitutional Amendments, na hindi ito mangyayari. To dispel fears, those who conjure fears, we now say that this has nothing to do with political amendments. Res ipsa loquitur, I have here our committee report where only economic amendments are stated. Hanggang Miyerkules, March 13, magtatagal ang plenary discussions ng Kamara sa RBH 7. Sa kaparehong araw ito target maipasa sa plenaryo para sa second reading. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng South Korean firm na Miro Systems Company Limited na hindi nito ilalagay sa panganib ang 2025 national and local elections sa Pilipinas. Narito ang report ni Dante Amento. Binalaan ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang South Korean company na Miro laban sa posibleng kandidato, grupo o politiko na lalapit sa kanila para gawa ng pabor pagdating ng eleksyon. Ginawa ni Garcia ang pahayag kasabay ng pagpirma ng COMELEC at Miro sa multi-billion pesos na kontratang nakuha ng kumpanya para sa lease ng fully automated election system na gagamitin sa 2025 national and local elections. Sinabi ko rin sa kanila na madaming lalapit sa kanila, sa Filipino partners na politiko, partido, kung sino man, para sabihin na gawa ng paraan ang kanilang mga boto. At ini-emphasize, sinasabi ko sa kanila, kung kaya mang gawin yan, wag na wag niyong gagawin. Not under the present leadership of this commission. Binigyang din ni Garcia na walang piyansa at isang kriminal ang electoral sabotage sa ilalim ng Republic Act 9369. Kaya huwag niyang i-entertain ng Miro ang mga lalapit sa kanila. Sinabi ko kung gusto niyo mag-participate pa sa mga susunod na procurement ng COMELEC, ayusin niyo ang 2025 elections. Tiniyak naman ng Miro na hindi nila ilalagay sa panganib ang halalan sa Pilipinas. Ang kanilang tungkulin ay maibigay ang mga hinihingi ng kontratang pinirmahan kasama ang COMELEC. 받고 그런 일을 해줬다가 회사를 문 닫는 일을 누가 하겠습니까? So we will stand firm on this issue. We could promise, we could guarantee that we'll be transparent all the way throughout the process. We will abide by the rules of the COMELEC of this nation, of the Philippine nations. Our goal also is to build up our company and to expand, and we were looking for the future. So we will not do anything that will jeopardize our future and also the election process of the Philippines. Dagdag pa ng Miro, hindi talaga maiiwasan na may mga grupo na maglalabas ng negatibong impormasyon laban sa kanila. Kabilang na ito ang umano'y pumalya nilang mga makina. Maaaring ang may kagagawan umano nito ay ang mga natalo sa eleksyon. 계속 그 루머가 재생되는 그런 환경입니다. And also for the news, there are many rumors that are coming out of the news that are not facts, that are just based on rumors, and they tend to replicate. 여러분이 알아야 되는 것은 만약에 선거가 잘못됐다면은 그 나라 정치인들, 야당들 많은데 그게 그냥 넘어갔겠습니까? And if these elections were not conducted thoroughly, the opposition parties would carry out their own
positions. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa national roads simula sa April 15. Maaring ma-impound ang mga e-bike at e-trike na mahuhuli kapag walang lisensya ang nagmamaneho nito. Kung nag-violate po yung ganitong klase sasakyan at walang lisensya yung nagmamaneho, kasama po yung pag-impound doon sa vehicle dahil wala kaming pag-charge ng violation. Ayon sa MMDA, magsasagawa pa sila ng pagpapakalat ng impormasyon 2 linggo bago ang implementasyon para walang maging dahilan ang mga light e-vehicle users. Nagpatawag ngayon ng emergency meeting ang Metro Manila Council para talakayin ang tungkol sa desisyon ng Korte Suprema kung saan pinagbabawalan na ang local traffic law enforcers na mag-issue ng ticket sa mga traffic violator. Kaugnay nito, pinaplano na ng MMC ang paghahain ng motion for reconsideration sa Supreme Court. At mula sa Pasig City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano ang nakatakdang pag-usapan ng Metro Manila Council ukol dito sa pagbabawal sa mga o kaugnay sa desisyon ng Supreme Court at kailan ba nila plano maghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema? Ella, sa ngayon nga, inaasahan natin dito sa emergency meeting ng Metro Manila Council kung pagkakasunduan ng mga local government unit dito sa Metro Manila yung paghahain ng iisang motion for reconsideration. Sa ngayon, inaabangan pa natin at baka mamaya sa press conference ay mabanggit kung kailan nila ito ihahain. Sa ngayon, wala pa silang binabanggit kung kailan sila maghahain ng motion for reconsideration. Kaugnay nga ito ng desisyon na inilabas ng Supreme Court na dapat sundin ng mga LGU sa Metro Manila ang single ticketing system ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Gayon din ang pagbabawal sa mga local enforcers na mag-issue ng ticket sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Mula nang ilabas ng Supreme Court ang desisyon noong nakaraang linggo, mayroong 15 days ang respondents para magsumite ng motion for reconsideration. Nauna nang sinabi ng MMDA na hihikayatin nila ang Metro Manila Council na maghain ng motion for reconsideration. Ito'y dahil hindi kakayanin ng puwersa kung MMDA lamang ang mag-i-issue ng violation ticket dahil kakaunti lamang ang mga deputized personnel na na-train para sa panghuhuli at pag-i-issue ng ticket. Sa ngayon, Ella, ongoing yung pagpupulong na closed door ng Metro Manila Council at pinangunahan ito ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes at Metro Manila Council Chairman at San Juan City Mayor Francis Zamora. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Ella. JP, meron bang pinag-uugatan na ito kung bakit pinagbabawalan ng mag-issue ng ticket ang law enforcers at kung para sa kaalaman na din ng lahat, sino ba ang dapat na mag-issue ng ticket? Ella, yung kaso na ito na na-file sa Supreme Court ay 2006 pa na mula sa mga transport group. Kine-question nga yung iba-ibang sistema nung pag-i-issue ng violation ticket mula dun sa mga LGU. At nilinaw nga, sinabi ng MMDA, maganda yung naging desisyon dahil nilinaw na meron talagang kakayahan yung MMDA o karapatan yung MMDA na mag-issue ng violation ticket. Sa ngayon, lilinawin dun sa pagpupulong kung paano ba dapat yung magiging sistema ng mga LGU at ng MMDA para dun sa pag-i-issue ng violation ticket. Ang sinasabi kasi, Ella, dapat sundin yung single ticketing system ng MMDA. Pero ang problema nga, yung single ticketing system kasi na napagkasundoan noong nakaraan, 20 lang yung traffic violation na iisa yung sistema sa lahat ng LGU. Pero may mga LGU kasi na nagpapatupad ng ibang ordinansa sa traffic na specific sa kanila. Kaya yun yung isa doon sa pag-uusapan ngayon sa Metro Manila Council meeting
na magiging laman ng motion for reconsideration ng Metro Manila Council. Ella? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Nirelieve sa pwesto ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilan sa kanilang mga tauhan na umano'y protektor ng colorum syndicates. Ayon kay Chairman Romando Artes, kamakailan lamang ay kanilang nadiskubre ang umano'y mga sindikato ng colorum na makapasok sa MMDA. Sa pahayag ni Chairman Artes, sinabi nito na kabilang sa mga tinanggal sa pwesto ang ilan sa kanilang mga tauhan sa Anti-Colorum Unit and Intelligence Investigation Office. Muli namang binigyang diin ng MMDA na hindi sila nagbibigay ng protection sa mga sindikato na nag-ooperate ng mga colorum na sasakyan. Muling magsisilbi bilang Administrator ng National Food Authority o NFA si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Kasunod ito ng panibagong suspension order na ipinato ng Office of the Ombudsman sa dalawa pang opisyal ng NFA kasama na ang bagong talagang officer in charge ng ahensya na si Piolito Santos. Kabilang din sa nasuspinde ang Acting Department Manager for Operation and Coordination na si Jonathan Yazon. Ang ipinataw na suspensyon ng Ombudsman ay may kaugnayan pa rin sa umano'y maanumalyang bentahan ng buffer stock ng NFA rice. Nagsagawa ng rally kanina sa harapan ng Korte Suprema ang isang grupo ng mga magsasaka mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay upang ipanawagan ang nakabinbing kaso ng magsasaka party list. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ba yung detalye nitong nakabimbing kaso ng magsasaka party list na ipinuprotesta ng mga magsasaka dyan sa Korte Suprema? Magandang tanghali, Aga. Hiniling ng mga ito sa Supreme Court na magkaroon na ng desisyon sa kaso ng magsasaka party list o MPL. Ito ay nakabinbin sa Korte Suprema simula pa noong 2022. Sa ngayon ay wala silang kinatawan sa Kongreso dahil wala pang pinal na desisyon ng Korte sa kaso kung sino ba talaga yung kanilang lehitimong kinatawan sa Kongreso. Ayaw din nilang maupo sa pwesto ang pinroklaman ng COMELEC na nanalong representative ng MPL na si Robert Nasal dahil hindi naman umano nila ito kilala. Ito ay isang minero, mayaman na hindi naman totoong nagmamalasakit sa kalagayan ng mga magsasaka. Sa kanilang pagdulog sa Korte Suprema kanina, ay nag-alay pa sila ng mga preskong gulay at prutas para sa kanilang panawagan na agarang ilabas ang desisyon kung sino ba talaga ang kanilang magiging kinatawan. Kailangan nila ito sa ngayon dahil sa issue na rin umano ng El Nino kung saan mahalagang mabigyan sila ng ayuda. Marami sa kanila ang nahihirapan dahil sa epekto ng tag-init. Wala ho, 2 taon na ho kami naghihintay. Wala ho kaming kinatawan sa Kongreso. Paano yun, ma'am? Mag-isang taon na lang, mag-aalala na naman. Yun na nga po yung kinakatakot din namin. Kaya po nakikiusap po kami sa justice natin na sana naman po ilabas na nila yung decision nila sa petition namin. Batay sa naunang kautusan ng Korte Suprema sa kaso ng magsasaka party list, pinagkomentaryo ng Supreme Court ang respondents na ang COMELEC at ang nagngangalang Suliman Villamin Jr. May status quo ante order din aga na inisyu ang Supreme Court sa kaso na lumalabas ngayon ay parang walang nahalal na kinatawan nga itong grupong magsasaka party list dyan sa Kongreso. Na yan naman ngayon ang kanilang hinihiling sa kanilang petisyon na magkaroon ng desisyon at mabigyang linaw kung sino ba talaga ang uupo na kanilang kinatawan sa Kongreso. Yan mo na ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Dante, paanong nangyari na pinroklaman ng COMELEC itong si Robert Nasal na ayon naman sa party list ay walang kaugnayan sa kanila? Ano ang tugon dito ng COMELEC? May nilabas ba silang pahayag na ayon doon sa mga member ng party list ay hindi nila tinatanggap itong pinroklaman ng COMELEC? Paano yun, Dante? Yes, aga sa ngayon wala pa tayong nakuhang kopya noong komentaryong hinihiling ng Supreme Court mula doon sa COMELEC. Kasi batay doon sa ating pakikipag-usap kanila
o kanina doon sa kanilang ilang miyembro, isa din sa ating natanong, paano ba napasok itong sinasabing Roberto Nasal na isang mayaman na minero kung hindi talaga siya kasama sa line-up ng mga nominee ng Magsasaka Party List? Baka naman nagkaroon ng, baka umatras yung original na nominee at ipinalit itong Roberto. Ay hindi naman sila, wala din silang naibigay sa atin na kasagutan hinggil dyan. So ang mahalaga, siguro ang maganda talaga dyan ay makakuha tayo ng komentaryo ng COMELEC doon sa, o komentaryo ng COMELEC alinsunod doon sa hinihingi ng Korte Suprema. Aga. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Patuloy na lumulobo ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura na dulot ng umiiral na El Nino sa bansa. Bukod dito, mas lumalawak na rin ang mga sakahan na apektado ng matinding tagtuyot. Mula sa Quezon City, may report si Jed Neresina, live. Jed, magkano na ang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino sa mga pananim? Yes, mahigit 1.23 billion pesos na ang pinsala sa agrikultura ng El Nino weather phenomenon sa buong bansa ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Umabot na sa higit 26,000 na hektarya ang napinsalang crop area, kung saan higit 29,000 na ring magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Ngunit kaugnay nito, mayroon ng higit 360 million pesos ang naipamahagi ng Department of Agriculture o DA na tulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Mahigit 42 milyong halaga na rin ng tulong ang nagmula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Bukod na dito, sa El Nino ay binabantayan din ng Pag-asa ang La Nina na inaasahang naman magsimula sa buwan ng Hunyo. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Mayroon umanong 17 kondisyon si Apollo Kibuloy bago humarap sa pagdinig ng Senado. Agad itong nakarating sa Senado at binatikos ng isang mambabatas. Ngunit itinanggi naman ng kampo ng religious leader na may hinihingi itong kapalit. Narito ang report ni Harleen Delgado. Of this world, kung ilarawan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang kumakalat ngayon sa social media na umano'y 17 kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Kibuloy bago humarap sa Senado. Isa dito ay dapat umanong tanggalin ang takip sa muka ng mga testigong haharap sa pagdinig at isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Wala rin umanong dapat time limit sa pagtanong ni Kibuloy at pagsagot sa mga tanong. Kabilang pa sa kanya umanong hinihingi ay ang sagutin umano ng opisina ni Senator Hontiveros ang lahat ng gastusin ni Kibuloy sa pagdalo sa investigasyon, gaya ng private jet flight at parking sa NAIA, pagkain na naaayon sa kanyang dietary requirements at accommodation fees sa 5-star hotel. So wow, kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga taon niya para sa jet fuel. Hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel, 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo kaya lang pinamumudmud talaga nila. Agad naman pinabulaanan ng kampo ni Kibuloy ang umano'y mga kondisyon. As far as I am concerned, as a member of Pastor Apollo Kibuloy's legal team, no such demands were made or are being imposed upon the Senate, specifically the Committee of Senator Risa Hontiveros, with respect to the appearance of Pastor Kibuloy before the Senate. Samantala, posible namang mapag-usapan sa susunod na pagdinig ang anggulo ng money laundering at maging ang pagkakatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng properties ng KOJC. Talagang magkasosyo sila sa pagmamay-ari kung hindi man sa pagnenegosyo. Ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Kibuloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Kibuloy, na tumakas dito sa Pilipinas. We emphatically, categorically, and vehemently deny that. Ano na naman yan, kapag-isip na naman ni Risa Hontiveros yan.
March 12 ang huling araw para sa mga tumutol sa contempt order laban kay Kibuloy. Bagaman nirerespeto ni Senator Hontiveros ang mga pumirma para harangin ng pag-aresto kay Kibuloy, kumpiyansa ang senadora na mananaig sa kanyang mga kasamahan ang pagpanig sa mga testigo. 6 days after, 4 pa rin lang sila. So kalahati pa lamang sa kailangang bilang. Kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, hindi ba ang tamang dapat nating gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite? So walang pagkuyog ng nangyayari. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pabor si Senator Risa Hontiveros sa ideya na payagan si Apollo Kibuloy na dumalo online sa isinasagawang investigasyon ng Senado kaugnay sa umunoy mga kaso ng sexual abuse na kinasasangkutan ng religious leader. Giit ni Senator Hontiveros sa nakaraang pagdinig ng Senado sa kaso ng pagpatay kay Negros Oriental, Governor Roel Degamo, hindi rin pinahintulutan ng komite ang request ng prime suspect na sa kaso na si dating Congressman Arnie Teves na dumalo via teleconference. Ayon sa mambabatas, ito ang kanyang gagamiting batayan sa ideyang payagan si Kibuloy na dumalo ng investigasyon online. Dagdag pa ni Senator Risa, dapat na magpakita man lang ng paggalang sa inisyong sabpina si Kibuloy bago humiling ng ibang mode ng pagdalo sa hearing ng komite. Naghain kahapon ng resolusyon si Senator Robin Padilla para maimbestigahan ng Senado ang ipinataw na indefinite suspension sa Sunshine Media Network International o SMNI. Sa ilalim ng Senate Resolution number 960, nais ni Senator Padilla na paimbestigahan sa Senate Committee on Public Information and Mass Media ang indefinite suspension ng National Telecommunications Commission laban sa radio at TV broadcast ng SMNI. Nagugat ang indefinite suspension matapos umanong bigong mag-comply ang istasyon sa naunang 30-day suspension na ipinataw noong December 2023 dahil sa sinasabing paglabag sa terms and conditions ng kanilang prangkisa. Ipagpapatuloy ngayong araw ng House Committee on Legislative Franchises ang pagdinig kaugnay ng panukalang ipawalang bisa ang prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Honorary Chairman ng network ang religious leader na si Apollo Kibuloy, subalit muling inaasahan ang hindi nito pagdalo sa pagdinig. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, may sabpina na bang ipinadala ang House Committee para i-compel ang pagdalo ni Kibuloy sa pagdinig? Oo, Ella, noon pang nakalipas na buwan, ipinadala ng House of Representatives ang sabpina sa religious leader na si Apollo Kibuloy upang dumalo nga ito sa ginagawang pagdinig ng Committee on Legislative Franchises. Kaugnay ito ng panukalang pawalang bisa ang prangkisa ng SMNI kung saan honorary chairman si Kibuloy. Gayunman, muli na namang ipinahayag ng kampo nitong hindi dadalo sa pagdinig si Kibuloy dahil sa wala na itong kinalaman sa daily operations ng estasyon. Nais na mga kongresistang dumalo sa hearing ang Davao-based religious leader upang masagot nito ang mga tanong tulad ng kung kailan ba ito umalis sa SMNI, kailan nag-over ang kapalit nito, at papaano ang pangasiwa sa network. Mamaya, malalaman natin sa pagdinig kung anong magiging sunod na hakbang ng House Committee on Legislative Franchises ay hindi na naman gagawing pagdalo ni Kibuloy sa kanilang pagdinig. Nais pa walang bisa ng ilang mambabatas ang prangkisa ng SMNI dahil sa sari-sari ng paglabag. Bunso din ang issue kasalukuyan ng nakapataw ang indefinite suspension ng National Telecommunications Commission sa operasyon ng radio and television stations ng SMNI. Balik sa iyo, Ella. Rosalie, kung hindi dadalo si Kibuloy sa kabila ng sabpina, may plano ba ang komite dyan sa Kamara na ipakontempt rin ang religious leader? Yan sa mga posibilidad, Ella, pero kailangan syempre na may maghain ng motion dyan sa miyembro ng House Committee on Legislative Franchises at kailangan din na suportahan ng mayorya ng komite para mangyari ang binabanggit mo na
pagdedeklara na i-contempt si Kibuloy dahil sa hindi pagdalo. So depende pa rin yan sa magiging motion at aksyon ng House Committee on Legislative Franchises. Rosalie, sa Senado, naghain ng resolusyon si Senator Robin Padilla para investigahan yung indefinite suspension na ipinato ng NTC sa SMNI. Diyan ba sa Kamara ay mayroon ding mambabatas na naghain ng kaparehong resolusyon? Ella, walang ganon. Dahil dito sa House Committee on Legislative Franchises na ginagawang pagdinig, ginawa yung pagdinig dahil merong naghain ng measures na pawalang bisa yung prangkisa ng SMNI dahil nga sa umano'y sasaring paglabag. Ngayon, natanong natin yung issue kanina sa mga kongresista, sa ilang kongresista dito na mayroon ding high-ranking solons din, ano? Binabagit nila, ginagalang nila yung desisyon ni Senator Robin Padilla na maghain ng resolusyon para imbestigahan yung ginawang suspension ng NTC. Pero hindi naman nila nakikita na magkakaroon ito ng conflict sa ginagawang pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa panukala ng pawalang bisa yung prangkisa ng SMNI. So, tinitingnan nila na magkahiwalay na proseso ito at pareho na nakikita nilang pagganap ng tungkulin ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ella? Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Ngayong araw ilalabas ang desisyon ng komite sa Senado kung mananatili ang contempt order laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Ngunit bago nito, nananawagan si Senator Robin Padilla na imbis na contempt order ay show cause order ang ilabas laban kay Kibuloy. Mula sa Senado may report si Harleen Delgado live. Arlene, ano yung paliwanag ni Senator Padilla kaugnay dito sa sinasabi niyang show cause order ang i-issue kay Kibuloy sa halip na contempt order? Aga sa kanyang privileged speech kagabi, hinilingan ni Senator Robin Padilla sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na bigyang konsiderasyon ang contempt order laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy at magpalabas na lamang ng show cause order sa susunod na pagdinig dahil anya ito sa umano'y patuloy na banta sa seguridad ni Kibuloy. Muli rin itong kinilala ang anyay ambag ng religious leader sa paglaban sa komunismo. Ay isa lamang po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Kibuloy. Iyon ay mabigyan lamang natin, hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor sa ating bayan. Hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Pero nanindigan sa Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na naaayon sa rules ng Senado ang pagpapakontempt kay Kibuloy dahil sa ilang beses nitong hindi pagsipot sa pagdinig. Binigyang diin din ng senadora na pinapayagang imbestigahan pa rin ng legislatura ang isang kaso kahit nasa korte na ito. Ang kasama ko po sa komite ay nag-object. At dahil doon, ayon din sa rules ng Senado, binigyang daan ng chair na magkaroon ng 7 araw upang makabuo ng majority ng mga miyembro ng komite para mag-object. May president po sa mga ruling ng Korte Suprema at maging na po sa mga dating idinaos na mga pagdinig ng mga komite, maging ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa Senado na nagpatuloy kahit po mayroon na pong tumatakbong mga kaso sa Korte. Aga ngayong araw nga yung deadline ni Senator Padilla para makakuha ng sapat na pirma para harangin yung contempt order at kalaunay pagpapaaresto kay Kibuloy. Sakaling mabigo, tuloy ang hiling ni Senator Hontiveros kay Senate President Mig Zubiri na pirmahan ang arrest order laban sa religious leader. Samantala aga, sang-ayon naman sa Senator Lito Lapid na payagan na lang dumalo online si Kibuloy. Dapat sa Zoom na lang. Makapaliwanag. Kasi bugog na bugog kasi. Hindi siya makapaliwanag na sarili. Para yung security niya, maano natin, for safety naman sa kanya.
Aga, sa ngayon naantabayanan natin kung bago matapos itong araw ay nakuha ni Senator Robin Padilla yung 8 signatures na kailangan niya para tuluyang maharang yung contempt order, o kung hindi naman kaya i-anunsyo ng Senate Committee on Women na mananatili o magsastand yung contempt order ni Senator Hontiveros, maging ang hiling kay Senate President Zubiri na pirmahan nga yung arrest order para mapa-aresto na si Quiboloy. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Arlene, para lang bigyan natin ng recap yung ating mga manonood. Sino-sino na ba yung mga senador na pumirma para harangin yung contempt order laban kay Quiboloy? Aga, kung matatandaan natin, 5 yung pangalan na inilabas si Senator Robin Padilla. Kasama doon siya, saka si Senator Amy Marcos, si Senator Cynthia Villar, si Senator Christopher Bongo, at saka si Senator J.V. Ejercito. Pero ilang oras nga lang matapos i-anunsyo ni Senator Padilla yung 5 signatures na kanyang nakalap, ay umatras o winidraw ni Senator Ejercito yung kanyang pagpirma, at sinabi niya na batay nga sa masusing pag-aaral ng mga naging testimonya ng mga witness at ilan na rin kanyang konsultasyon, ay nagdesisyon siya na bawiin na lamang yung kanyang pirma at patuloy yung panawagan niya kay sa religious leader na si Apollo Quiboloy na umattend na nga dito sa hearing at sagutin na lamang yung mga alegasyon laban sa kanya. Aga. Okay, and kung bigo si Senator Padilla, halimbawa na makumpleto ngayong araw yung pirma na kinakailangan para harangin yung contempt order, ibig bang sabihin, Arlene, automatiko nang ipatutupad yung pag-aresto kay Quiboloy? Kapag nabigo, Aga, ang mangyayari dyan ay magsastand yung contempt order ni Senator Hontiveros at ipa-follow up ni Senator Hontiveros ngayon yung arrest order naman ng komite para pirmahan na ni Senate President Zubiri. Kailangan ng pagsang-ayon Aga ni Senate President Zubiri para mapirmahan yung arrest order, at siya namang gagawing basehan ng Senate Sergeant at Arms, yung mga sundalo, yung mga retired army na nandito sa Senado. Sila ang magpapatupad ng arrest order para nga hanapin at ipa-aresto ito si Quiboloy at dalhin dito sa Senado. Aga. Okay, maraming salamat, Arlene Delgado. Nagpahayag ng suporta si Vice President Sara Duterte para sa religious leader na si Apollo Quiboloy at sa Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Sa isang video message kagabi, sinabi ng Vice Presidente na kaisa siya sa panawagan na pairalin ang batas at katarungan sa gitna ng kinakaharap ng mga akusasyon ni Quiboloy. Para kay VP Sara, wala naman anyang pinatutunguhan ang isinasagawang investigasyon laban sa religious leader, maging ang ipinataw na indefinite suspension sa SMNI. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Quiboloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Quiboloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Mariing kinondena ni VP Sara ang anyay pandarahas at hindi patas na pagtrato kay Quiboloy. Sa huli, binigyan diin ito na hindi makakamit ang katotohanan at katarungan sa anyay trial by publicity, kundi sa pamamagitan ng pagdinig sa korte. Isa pang batch ng 8 mga inmate ang pinalaya ng Department of Justice sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, bahagi ito ng 22 inmates na nabigyan ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong March 9. Inaasahang may iba pang persons deprived of liberty ang mapapalaya sa mga darating na araw. Ang unti-unting pagpapalaya ng PDLs ay bahagi ng decongestion efforts ng DOJ sa penal at prison facilities sa bansa.
Nakatakdang dumating sa bansa ngayong araw ang 11 Filipino crew ng barko na inatake ng Houthi rebels sa Yemen nitong nakaraang Miyerkules. Samantala, nakauwi na noong linggo ang 9 na mga Pinoy na kabilang sa mga tripulante ng oil tanker na tinake over naman ng Iran. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Makakauwi na sa Pilipinas ang 11 crew ng MV True Confidence, ang bulk carrier na napinsala ng missile attack ng Houthi rebels noong nakaraang Miyerkules, March 6 sa may Gulf of Aden sa Yemen. Kabilang sa mga inaasahang darating ang 10 crew ng barko na walang natamong injury sa pag-atake at ang isa sa 3 Pilipinong sugatan na binigyan ng clearance ng doktor para umuwi. Mananatili naman sa Djibouti Hospital ang 2 pang Pilipino habang nagpapagaling. Yung barko na kasi nasusunog dahil nga sa attack. May operations para ma-recover. Tinutow na yata papuntang port na sa Oman. Tapos doon nila titingnan ano magagawa sa barko tsaka para yung may 2 namatay hindi pa na-recover yung mga labi. Pag na-recover, iuwi na sila. Mayroong 20 crew at 3 armadong gwardya ang barko nang mangyari ang insidente. 15 dito ay pawang mga Pilipino. 2 Pinoy ang nasawi at 1 Taiwanese, subalit hindi pa rin nakikita ang mga labi ng mga ito. Samantala, dumating na sa bansak ang 9 sa 18 Pilipino crew ng MV St. Nicolas, isang oil tanker na tinake over ng Iran sa Gulf of Oman noong nakaraang January 11 dahil sa issue ng ownership. Nauna nang nakauwi ang isa sa mga ito kamakailan, habang sa Miyerkules, inaasahang 2 pang crew ang makakabalik na rin sa Pilipinas. At bago matapos ang buwan, umaasa ang DFA na makakauwi na rin ang 6 na natitira. So we want as soon as possible. Certainly by Ramadan, itong Ramadan period, sana makauwi na. Pero maganda dyan, hindi sila nasa war zone. Iba to yung mga nasa Yemen. Ibang grupo to. Paliwanag ng Department of Foreign Affairs, nakahanap na ng kapalit na ibang lahi ang manning agency kaya pinapayagan ng makauwi sa bansa ang mga Filipino crew. Hindi naman daw pinagmamalupitan ang mga Pilipino o tinatrato bilang hostage. Sa katunayan, nadalaw na sila ng Philippine Ambassador to Iran na si Ambassador Roberto Manalo. Kaya sila nakakauwi dahil nakakahanap na ng replacement, yung manning agency, replacement na Russian tripulante. So unti-unti nakakauwi na. Makatatanggap ng financial assistance at reintegration program ang mga ito bilang tulong ng pamahalaan sa kanila. Tinake over ng Iran ang MV St. Nicolas noong Enero dahil sa usapin ng ownership. Isa itong Marshall Island flag carrier, kontrolado ng United States at Greek-operated. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tampok ngayong Women's Month celebration sa Bulacan ang mga murang produkto na gawang Bulakenyo sa kadiwa ng Pangulo. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano-anong mga produktong Bulakenyo yung mabibili dyan sa kadiwa ng Pangulo? Yes, Ali. Ang ilan sa mga produkto na matatagpuan dito sa Malolos, Bulacan ay yung longganisa ng Kalumpit, chicharon ng Santa Maria at minasa naman ng Bustos, Bulacan. Maaari ngayong makatipid ng mahigit 10% sa kadiwa ng Pangulo ang mga Bulakenyo. Ito'y matapos isabay ng Bulacan Provincial Government at ng Department of Agriculture ang kadiwa ng Pangulo sa Women Premier Trade Fair sa buwan ng kababaihan. Ayon kay Maricel Dulas, Officer in Charge ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA Region 3, hindi lamang ito pagbibigay ng pagkakataon para sa mga magsasaka at mangingisda, kundi pagkakataon din ito ang sabing trade fair para maipromote ang mga produktong tatak Bulakenyo at produktong likha ng mga kababaihan. Ito po ay sinabay sa celebration ng Bulacan dito sa ating Women's Month celebration or Women Agripreneur.
Ang Kadiwa ng Pangulo po ay isa sa mga programa upang matulungan natin ang ating mga magsasaka, mangingisda at mga consumers na kung saan po binibigyan natin sila ng isang lugar na mapagdadalhan ng kanilang mga produkto at ito ay diretsong maibebenta sa ating mga mamimili kung saan mababawasan po ang marketing layers at mapapababa ang presyo ng ating mga produkto. Ayon pa sa DA, dito makikinabang ang bawat pamilyang Pilipino. Anya sa pamamagitan din ng Kadiwa, mabibili rin nila ngayong buwan ng kababaihan sa Bulacan ang kumpletong kanilang pangangailangan sa ilang araw, kabilang ng isda, bigas at karne. Para naman kay Vice Governor Alex Castro, pagkakataon ito para kilalanin ang halaga ng mga nagagawa ng kababaihan hindi lang sa pamilya, kundi sa aspeto ng paghahanap buhay. mai-showcase yung kanilang mga produkto, no? Hindi lang dahil mga Bulakenyo, kundi yung mga kababaihan nating mga nagnenegosyo na maipakita dito at then syempre mabigyan ng pagkakataon makabenta, no? At hindi yung maging inspirasyon din sa ibang mga kababaihan na pwede pa na akong maging negosyante rin. Aga simula nga ngayong araw ng Martes, March 12 hanggang araw ng Biyernes ay March 15, 4 na araw ay mula ngayon ay tatagal nga itong nasabing trade fair para dito sa womenpreneur at kung saan nga ay makikinabang din ang ating mga kababayan na gusto mamili ng produktong Tatak Bulacan dito sa Malolos Compound ng Pisedo sa Kapitolyo ng Bulacan. At yan mo latest live, balik sa iyo. Aga? So Nestor, ibig sabihin March 12 to 15 lang itong store natin dyan, ano? Nung in celebration dito sa Women's Month. Doon sa mga halimbawa ay hindi available on that particular dates. Saan sila mayroong bang kumbaga store talaga na permanent store na maaaring makabili para ma-enjoy nila itong mga produkto, Nestor? Aga sa mga kababayan natin, ito'y 4 na araw nga itong nasabing Kadiwa ng Pangulo, pero pwede silang pumunta dito sa Pasalubong Center sa compound nga ng Kapitolyo para sila ay makabili ng iba't ibang produktong Tatak Bulacan. Aga. Okay, maraming salamat, Nestor Torres. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa ng test fire ang India sa develop nitong ballistic missile na may kakayahang makapagdala ng multiple nuclear warheads. Ipinagmalaki ito ni India's Prime Minister Narendra Modi na tagumpay sa pamamagitan ng Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle o MIRV technology. Makapagdadala ng ilang nuclear warheads ang Agni 5. Kaya nitong makapag-split at tamaan ang iba't ibang targets. Ayon naman sa Minister of Defense ng bansa, bunsod nito kasama na ang India sa iilang nasyon na may kapasidad sa missile technology. Ipinahayag ng South Korea na sinimulan na nito ang proseso ng pagsususpindi ng medical licenses ng nasa 4,900 junior doctors. Nagbitiw sa pwesto ang mga ito upang iprotesta ang medical training reforms ng pamahalaan. February 2020, nagsimula ang walkout dahil sa plano ng gobyernong bigla ang taasan ang bilang ng mga doktor, subalit pinangangambahang makaapekto ito sa kalidad ng serbisyo. Nasa 12,000 junior doctors o 93% ng trainee workforce ang wala pa rin sa kanilang duty sa kabila ng back-to-work orders ng pamahalaan at banta ng legal na aksyon. Humingi ng paumanhin si Kate, ang Princess of Wales ng United Kingdom at inaming may edited sa official portrait niyang inilabas ng palasyo. Ang pahayag ay inilabas sa social media. Mula pa noon December 2023, hindi nakikita ng publiko ang 42-year-old na si Kate. Sumailalim ito ng abdominal surgery noong January 2024 dahilan upang tumindi ang espekulasyon kaugnay ng kanyang kalusugan. At upang pawiin ito, naglabas ng official photograph ni Kate kasama ang 3 nitong anak, ang Kensington Palace Office. Kuha ang larawan ng asawa nitong si Prince William. Gayunman, agad na inalis ng international news agencies ang larawan dahil sa pagkabahalang manipulated ito.
Pasok na sa 2024 Paris Olympics ang dalawang Pinay boxer na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Nakuha ni Ira Villegas ang ika-5 tiket para sa Pilipinas nang magwagi ito kay Bulgarian na boxer Salislava Chukhanova via unanimous decision sa quarterfinals bout sa first World Qualification Tournament na ginanap sa Busto Arsizio, Italy. Samantalang ang ika-6 na tiket ng Team Philippines sa Paris Olympics ay nakuha ni Nesty Petesio nang magwagi ito laban kay Ezra Yildiz ng Turkey via split decision sa 57 kg category. Nagsilbing daan ang Members Church of God International sa pakikipagtulungan ng Camarines Norte Police Provincial Office upang magliwanag ang madilim na gabi ng 5 malalayong barangay sa Camarines Norte sa Bicol. 50 solar street light ang pinagtulungan ng MCGI at PNP na maitayo ang napapakinabangan na. Bukod pa dyan, ang pagsasaayos naman ng potable water source ng isa pang liblib na barangay. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia mula sa Camp Wenceslao Vinson sa Daet Camarines Norte live. Jerry, bukod sa formal na turnover ceremony ng solar street lamps at potable water source, ano pa ang kawang-gawa na handog ng MCGI dyan sa Camarines Norte ngayong araw? Yes, Ella, maraming kawang-gawa na handog ngayon ang Members Church of God International o MCGI dito nga sa Camp Wenceslao o dito sa Camarines Norte Police Provincial Office. At kasabay nito ng turnover ng solar street lights, gayon din ang potable water source dito sa Camp Wenceslao Vinsons dito sa Daet Camarines Norte. At kalisabay nito, meron ding sinasagawang medical, dental, and optical mission dito nga sa Camarines Norte PPO. At dito nga makikita natin, meron tayong libreng konsultasyon sa ating mga doktor. At batay sa kanilang pangangailangan ay may reseta. At meron silang, mabibigyan sila ng gamot, gayon din at vitamins. Meron ding libreng bunot ng ngipin at libreng check-up sa mata. At siyempre, kung may problema na ay meron ding maiuwi silang salamin sa mata at maiuwi nila ngayon. At meron ding libreng gupit para sa mga kalalakihan, libreng masa at physical therapy dito sa aking likuran. At bukod dyan, Ella, ay namahagi din ang MCGI ng 10 wheelchair, 10 tungkod, gayon din ang mga grocery items. At dahil nga ngayon ay tanghalian na, siyempre merong libreng pananghaliang hatid ang Members Church of God International dun sa ating mga beneficiaries dito sa medical mission. Ella. Formal lang na i-turn over ang 50 solar street lights sa 5 barangay at potable water source sa isang barangay sa bayan ng Labo, Camarines Norte dito sa Bicol ngayong araw. Ang programa ay pinangunahan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razona, ang overall servant ng Members Church of God International. At ni Police Colonel Joselito Villarosa Jr., ang Provincial Director ng Camarines Norte Police Provincial Office. Kasama ang lahat ng mga district directors ng 12 municipal police stations sa buong probinsya ng Camarines Norte. Ang proyektong ito ay nailapit ni Police Colonel Villarosa kay Kuya Daniel Razona sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay noong October 11, 2023. Dito nabanggit ni Police Colonel Villarosa ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa mga liblib na lugar sa Camarines Norte. Tulad na lamang ng 5 barangay na hanggang ngayon ay hindi pa rin nararating ng linya ng kuryente. Ang mga ito ay ang mga barangay ng Bagong Silang 1, Bagong Silang 2, Dagit, Exsiban at Dumagmang. Bulubunduking lugar at nasa 40 kilometro ang layo nito sa kabayanan. Napakahirap ng sitwasyon ng mga kababayan natin sa nasabing 5 barangay.
dahil pagsapit ng gabi ay napakadilim na ng kanilang paligid at kalsada. Tanging ang ilaw mula sa gasera ang kanilang nagsisilbing liwanag sa mga bahay at kapag kailangang maglakad sa gabi. Nilalakad namin, madilim dito sa lugar namin. Gasera lang ang gamit namin. Matagal na itong tinitiis lalo na ng mga papasok at uuwi sa eskwela o sa trabaho. Madalas madilim na alis ng bahay, madilim na rin makakauwi kaya hindi nila maiwasang mag-alala sa kanilang mga mahal sa buhay. May anak akong college, umaalis siya ng maaga, sa Talisay pa po nag-aaral. Ano pa po namin siya kasi sobrang dilim po talaga, nakakakaba bilang isang ina po. Yung pong takot at pangamba po ng mga barangay ng Purok 1 sapagkat nahihirapan po sila kapag po uuwi galing trabaho or galing paaralan or papasok ng umagang-umaga ang mga estudyante dahil po sa kadiliman. Malimit rin ang aksidente sa mga kalsada lalo na sa may spillway area. Dito mismo sa ilog na to, may mga nahuhulog na mga motor, tricycle kasi nga walang ilaw, lalo pag gabi kasi delikado nga talagang daan. Kahit ang mismong kampo ng mga pulis sa lugar, nahihirapan kapag gabi. Nakaranas na sila ng pag-atake ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa kanilang kampo. May mga may mga tropa na po tayo, mga pulis na mga namatay na sa pag-atake ng mga CTG o Community Terrorist Group. Tapos yung presence po talaga ng New People's Army is talagang nandyan siya. At pagkatapos ng ilang buwan ay nabigyan tugon na ang kanilang suliranin dahil sa inilagay na solar street lights sa 5 barangay. Ilang linggo ito na pinagtulungan itayo ng mga volunteers ng MCG at mga pulis mula sa Cam Norte PPO. Ang dating madilim na gabi ngayon ay maliwanag na. Ang dating gabi na puno ng pangamba ngayon ay napalitan na ng saya. Samantala, bukod pa sa solar street lights, ay binigyan katuparan din ang kahilingan ng Cam Norte PNP. Ang problema ng mga residente sa Barangay Macogon hinggil sa maayos na mapagkukunan ng tubig. Na yung kanilang problema sa hindi maayos na tubig, ng supply ng tubig at natatakot sila na baka kung anong mangyari sa kanilang mga anak dahil yung kinukuhaan nila ng tubig ay dumudumi dahil lalo na pag maulan. Napapasok na ng tubig ulan, ng putik yung kanilang pinagkukunan ng tubig. Nilagyan na rin ito ng bubong para mas maprotektahan ang pinagkukunan ng tubig at ang mga umiigib dito. Lubos naman ang pagkapasalamat ng mga residente at ang Camarines Police Provincial Office sa pagbibigay katugunan sa kanilang kahilingan. Your dedication to serving our community and your willingness to extend a helping hand to our PNP personnel truly exemplify the spirit of compassion and unity. Lagi po ako nagpapasalamat sapagkat kayo lamang po sa MCGI ang nakaalala sa PNP organization ng aming kalusugan, ang aming dentals and at iba pang pangangailangan kasama po ang aming pamilya. Nasanay na po kasi ang kapulisan na kami po ang lagi nagseserbisyo papunta po sa bayan. Kaya maraming salamat sa Diyos, merong nakaalala sa amin at tayo naman ngayon sa kapulisan ang inaalagaan para tingnan ang ating kalusugan, 10 ng aming pamilya. Kaya maraming salamat po sa inyo. Hindi po namin po ito makakalimutan. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat tayo sa Diyos. Ang sabi po ni St. Paul sa 5:18 ng Thessalonians. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya po, ang aming laging sinasabi, huwag po kayo sa amin magpasalamat. Pasalamat po tayo sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan. Kami ay maliit na kasangkapan lamang upang makarating sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Ito'y aming pananampalataya, hindi para kami po ay tumanggap ng anumang bagay in return mula sa inyo. Dahil kami po'y nagsisikap na mag-advocate ng kapayapaan, sumunod sa batas, maging isang mabuting mamamayan.
at huwag maging sakit ng ulo ng lipunan, kunding maging bahagi ng pagmamalasakit sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Yan po ang daladalang prinsipyo ng members ng Church of God International. At yun po ang sagot kung bakit ito ay aming ginagawa. Dahil yun po ang gusto ng Diyos, yun ang nasa kasulatan, yun ang aral ng Diyos, kung ibig nating i-practice ang true religion. And we just hope na hindi lamang po ang liwanag sa kalsada, hindi lamang ang tubig na maiinom natin ang aming maihatid sa inyo, kung hindi ang tunay na liwanag at ang tunay na tubig at ang tunay na pagkain ng ating mga kaluluwa. Ella, kanina nga ay nilagdaan na yung Memorandum of Understanding sa pagitan ng Members Church of God International sa panguna nga ng overall servant na si Kuya Daniel Razon. Gayon din ang Camarines Norte Police Provincial Office ni Police Director Joselito Villarosa. At ito ay para mapalawak pa ang mga paglilingkod sa ating mga kabayan dito sa Camarines Norte. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 7 na nagsasabi, tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapigati at ang suhol ay sumisira ng unawa. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.